Ayan mga idol ko, gusto niyo po bang malaman kung paano natin niluto tong kinamatisang tinapa na sinabawan pa? Yan may pa. Yan sarap ng sabaw. Sarap igupin yan habang yung kanin mo mainit-init to. Sa tagulan masarap po yan. Yan, samahan niyo po ako hanggang dulo. Let's do this! Bago po ang lahat, ako nga po pala si Rafael, ang tinatawag ng paeng ng San Pedro. Sana mag-enjoy po kayo sa mga bagong video na ina-upload natin. Kung hindi ka pa po naka-subscribe, please subscribe. Tapos paki-click na rin po yung bell. Paki-hit na rin po yung all para updated po kayo sa mga bagong videos natin. Let's do this! Ayan, habang wala po tayong ginagawa kanina, napag-isip-isip ko kung anong mas magandang gawin at paano natin pasasarapin itong ating tinapa. Ayan, naisip ko, kinamatisan na lang. Tapos, siyempre, lalagyan po natin ng gulay yan. Malungkot masyado pag wala po siyang gulay. Kung puro kamatis lang na may sabaw, malungkot po yung ating lulutuin. Lalagyan po natin siya ng pechay. Kuhain na rin po tayo ng kamatis. Kamatis po, kamatis. Yan. Tapos po tayong kumuha ng kamatis at tinangyanda ang mga kinakailangan. Ayan na po yung ating mga kinakailangan para magluto ng ating kinamatisang tinapa. Let's go! Ayan mga katatay ko, pirituin na muna po natin yung mga tinapa para pag magigisa tayo mamaya, hindi na tayo masyadong maabala pa sa pagpipirito. Yan. Para isang focus na lang tayo. Yan. Mantika na po natin itong ating kawali. Sinaunang kawali po yan Antigo na yan. Baka akala nyo po. Nabili ko lang yan noong nakaraang linggo. Yan. Yan, simulan na po natin. Pirituin ang ating tinapa. Para pag ginalo natin sa kanyang sabaw, hindi na po siya malangsa. O hindi na gaanong may langsa. Yan. Pero meron pa akong kurot yan. Ayan, dahil na kompleto na po na natin yung mga kinakailangan sa ating pagluluto. Hindi po kayo at samahan nyo ako. Lutuin na natin. Let's do this! Ayan mga katatay ko, painitin muna po natin itong ating kawali para pag binuhusan ng mantika, di na po tayo magpapainit pa. Dire-diretso na para direct to the point na po tayo. Yan, lalagyan na po natin ng mantika itong ating lutuan para makapaggisa na po tayo. Yan, medyo pinabad ng konti sa kalan. Yan, ilagay na po natin ng kanyang luya. Yan, medyo igisa natin ng konti dyan sa mantika para lumabas yung aromatic ng luya, para hindi po ganong makapag-absorb po siya ng langsa. Yan, kanyang bawang. Yan, i-brown lang po natin ng konti para may dagdag aromatic din sa sabaw. Yan.
Tapos niya, isabay na po natin pag ganyan na yung texture niya, yung kanyang pinsan, kuya, etc. etc. sibuyas. Halu-haluin para magpantay-pantay po yung pagkakaluto ng sibuyas. Yan, yung pasampas, yun ang pampasarap dyan, ang pasampas. Yan. Ilagay na po natin yung kanyang kamatis. Pag nailagay na po natin yung kamatis, halu-haluin para magpantay-pantay po yung pagkakalambot ng kamatis. Yan, pigayin po ng konti-konti para makatulong na rin po para di na magtagal maglabas ng kanyang katas ng kamatis. Yan, pakakatasin lang po natin yung kanyang kamatis para yan, lumabas na po yung katas ng kamatis, nagsabaw ng kusa. At isabay na rin po natin ang kanyang mga pampalasa. Paminta. Isa pang paminta. Tag-piso po yan. Bali 2 piso po yung nilagay natin. Halu-haluin. Piga-pigain. Idin lang po ganyan para makatulong na rin agad maglabas ng katas ng kamatis. Yan. Ayan, ampas-ampas, yun ang pampasarap dyan eh. Tapos po natin nailabas yung kanyang katas ng kamatis, ilagay na po natin yung kanyang tangkay ng pechay native. Para kapag dilagay na natin na sabaw, medyo malambot-lambot na po siya. Ayan. Yan po kasi sa lahat ng parte ng pechay native, yan po yung pinakamahirap palambutin sa lahat. Ayan. Halu-haluin ng pasampas, pampasarap. Yan. Mga katatay ko, yun ang pampasarap sa lahat. Ang pasampasin mo lang na sandok. Ang pasampas. Iyon Iyan ang pampasarap dyan. Tapos na natin mapalambot yung kanyang tangkay ng pechay, lagyan na po natin na sabaw. Pakukuloyin na lang po natin at isabay na yung mga pampalasa niya. Petchin, kalahati lang, huwag sobra. Pag sumobra, makakalbo ka. Yan. Magic sarap. Yan. Tapos natin ilagay yung magic sarap, ilagay na rin po natin ang kanyang asin para yung tinapa, masipsip niya na po yung mga pampalasa. Iyon ang pasampas, pampasarap. Yan Pag ganyan na po siya, hindi pa kumukulo, halu-haluin para lumabas po yung init niya. Hindi na mahirapan gumawa ng init. Yan. Pag ganyan na po kakulo yung sabaw natin, ilagay na rin po natin ang ating main ingredients, ang kanyang tinapa. Isa-isay lang po natin para hindi po magkabuhol-buhol, magkaputol-putol po yan. Yan paisa-isa lang. Kapag nailagay na lahat, saka na rin po natin isabay ang kanyang gulay na pechay native. Ayan. Ang pasampas, pampasarap. Ayan. Isasabay na po natin para hindi na po malusaw ng todo-todo yung kanyang tinapa. Pero di po lusaw yan Baka sumobra po kasi sa kulo, kaya isasabay na rin po natin yung kanyang dahon. Yan. Ganyan ko lang po niluto kasimple. Pero the best po na ulamin niya. Yan, ready to serve na po yan maya-maya. Mga 2 minutes o 1 minute, 2 minutes. Yan. Pinili lang po kayo kung gaano kalambot yung kanyang dahon. Kasi ready to serve na po talaga yan. Kakain ka na lang. Yan. Sana po na nag-enjoy kayo sa panonood. Please comment down below. Salamat.